dahil kaninang umaga ma'am, meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang band sa kamay niya. So hindi po totoo yung photo na yun. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Unang-unang pag-uusapan natin mga kareaksyon. Ito pong picture na ito mga kareaksyon ay isang peke. Hindi po totoo ito. Sinasabi po ng mga eksperto sa AI na kung ang yung dinidescribe ng ni BP Sara, ng mga anak niya, ay payat ang Pangulong Duterte, ay ganito po, di umanong itsura. Pero hindi po totoo ang picture na ito. At pangalawang pag-uusapan natin, si Chua po mga kareaksyon ay sinagot na po ni BP Sara Duterte sa kanyang sinasabi na bakit ngayon ka lang nagsalita, chu ka ba, o diba? Pag-usapan din po natin yun mga kareaksyon. At ito na mga kareaksyon, ito na. Ito na po mga kareaksyon ng ating BP Sara Duterte sa kanyang latest interview. Una po, ipapaliwanag po niya ang picture na ito na isang AI generated, okay? Edited, alright? People around the world on their reactions on this. Opo ma'am, salamat sa tanong mo ma'am dahil kaninang umaga, ay sige kaon lang mo ma'am, ayaw lang kaulaw ma'am. Madayon lang ma'am. Madayon lang ma'am. Salamat sa tanong mo dahil kaninang umaga ma'am, meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang band sa kamay niya. So hindi po totoo yung photo na yon. Praise be the Lord. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siyang mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Sila yung sila yung complainants eh. Complainant ka. Ayaw mong tanungin ka, mapagtibay yung complaint mo para makita ng buong Pilipinas na talaga nagtotoo ito. Nga naman. Talagang ngayon idideklara niya ang katotohanan ng kanyang nalaman nung binasa niya o hindi niya nabasa o nagkukunwari siyang binasa niya at nabasa niya ngunit hindi niya naintindihan. Ha? Mabigat. Nabasa niya ngunit iba ang kanyang pagkakaintindi. Mga ganon. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, tatanggalin po ninyo ang pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Na opisyal ng ating bansa. Bakit po siya nalagay sa puder na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Sapagkat siya'y binigyan ng mandato ng mamamayan. Importante po yun. Hindi basta-basta po nawawala yun eh. Kaya nga impeachment eh. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment, sinabi mo, nabasa mo. Sinabi mo, nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga articles of impeachment. Nako. At sumumpa ka pa. Na base sa personal mong kaalaman, talagang binasa mo talaga. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa amin approve po ang budget ko pampagawa ng ospital sa distrito ko. Kaya pinirmahan ko po agad. Gagawin na pala. Pagka hindi mo niya pinirma niya, hindi mo gagawa ospital mo sa distrito mo. Napakaganda na sagot niya, di ba? Di patay yung article. Palagay ko, sir. Makukulong kayong lahat. Baka dahil dyan, wala nang gustong ituloy itong impeachment. Pwede naman akong mabigat yung utos na. Pag nalaman, halimbawa, 10 yung 10 ipapatawag niyo. Ano naman ang masama kung magmumba ko.
Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Mr. President, I move na ipakulong po na yung mga pumirma. May magagawa. Puro kasinungalingan eh. Oo nga, no? Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko, dito pa lang, magkakaproblema na yan. Ito pala. Yan po mga kareaksyon. Malinaw po mga kareaksyon na ang picture na ito, letratong ito, ay isang AI generated o isang edited photo lamang mga kareaksyon. So itong nagpost nito, nilagay ko rin yan sa aking thumbnail na AI photo po yan. Hindi po yan totoong letrato ng ating Pangulong Duterte. O tatanggalin na po natin at pakinggan na po natin ang buong interview ni VP Sara Duterte. Alright, pakinggan na po natin. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. At dito mga kareaksyon, ipapaliwanag niya, si Chihuahua ay ngaw-ngaw na naman na ngaw-ngaw. At mga kareaksyon, ipapaliwanag din dito ni VP Sara Duterte mga kareaksyon na ang Quadcom 2.0, hindi po titigil ang mga hindi po titigil ang mga maniwala po kayo sa akin ang mga kareaksyon. Sinabi po ni VP Sara na itong si Abante, Chua, si Luistro, si Jacob, 10 ng kanilang mga kasamaan dyan, 10 ng mga kasamaan po nila dyan mga kareaksyon, ay hindi po sila titigil hanggang 2028 mga talunan. Mga talunan kayo pero gusto nyo umupo sa posisyon, oy. Abante! Diba mga kareaksyon? Tanong lang Abante, makademonyo ka ba? Alam mo naman natalo ka, gusto mo pang umupo. Welcome to the Netherlands. Ikaw na pala mag-welcome. Ako na mag-welcome sa inyo. Malapit ko na ma-memorize ang nila, bus stop at mga tram rides nila. Tram stops nila dito. Kadaghan po ko nawala. Madaming beses na rin ako nawala dito. Unang pagpasalamat ko sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagpunta dito at pagpapakita ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pasasalamat sa mga hindi makapunta dito sa Netherlands pero araw-araw na nag-aabang ng balita patungkol kay dating Pangulong Duterte, lalo na sa ating mga social media personalities, no, na maga, araw, gabi, 24 hours online para lang magbigay ng balita at para depensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung iba sa inyo, inaatake na ng mga kaibigan, inaatake na ng mga trolls, inaatake na ng mga nasa ibang spectrum. Hindi tayo bibitaw. Hindi tayo bibitaw, VP Sara. Wala, hindi sila uubra sa kapangyarihan ng katotohanan. At hindi sila uubra sa ating mga kareaksyon. Patuloy tayong magkikipaglaban sa katotohanan at patuloy tayong magkikipaglaban sa pinaglaban ng ating Pangulong Duterte laban sa droga, kriminalidad, korupsyon at laban sa mga animal. Ng politika natin, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta ninyo. Yung iba sa inyo may mga cases na, no, may mga kaso na na-file na ng cases, may mga harassment na pero hindi pa rin natitinag yung paniniwala ninyo at pagmamahal ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyo. Yes. So ang mood ni President Duterte today ay very good mood. Oo. Nakita niya yung dalawa niyang apo. Tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya, kung kamusta na ang pag-aaral, mga ganun detalye. At pag isabi, VP Sara, okay lang ako ha. Okay yung apo mong si Reaction TVPH, sabi mo sa kanya, okay na okay ako. At patuloy pa rin ang ating pagkikibaka. Si kabakang Senador Lambino. Naalala ko bigla, si Atty. Lambino. Anyway, pag isabi kay tatay, hindi ko okay lang yung apo niya si Reaction TVPH, okay? Alright. Nagtanong siya kung sino na ba daw ang mga namatay
Hindi ko lang alam kung meron siyang gustong marinig na pangalan, pero nagtanong siya sino ba daw dapat ang bigyan ng condolences ng pamilya. No, nabanggit ko sa kanya na merong 3 kababayan natin namatay dahil yung kanilang barko ay inatake ng mga rebels. So sabi niya, importante na mapaabot sa kanila yung pakikiramay natin. Ano pa ba? Politics. Ang question mo, politics? Wala kaming masyadong napag-usapan sa politika kanina. Medyo tumagal siya doon sa kanyang discussion sa jurisdiction and sa interim release niya sa kaso niya sa ICC. Nabanggit din na si Pastor Apollo Kibuloy at ano yung kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Nagtanong din siya kung ano yung mga detalye ng mga kaso ni Pastor Kibuloy, pero sabi ko sa kanya, hindi ko kasi nabasa yung mga documents, legal documents, pero sabi ko sa kanya na may mga cases and nasa Pasig City Jail ngayon si Pastor Kibuloy. So yun ang mga napag-usapan. Sino po yung dalawang apo na kasama po pag yung dalawang anak ko nandoon kanina. Question? Maybe simulan po dun sa statement ninyo kahapon. Good afternoon po pala. So, regarding po ito sa issue ng confidential funds at dun sa mga aliases, dahil binanggit po ninyo kahapon na kung may trial po, dun po kayo magbibigay ng file. Kung wala naman, public naman po. So, sa Pilipinas po, meron po ibang mga congressman na nagsabi na bakit daw hindi po ngayon kayo magpaliwanag. Sino? Si Chua yon, si Chua. Yung nagtanong po. Ito, paparinig po natin yung tanong ni Chua bago po natin pagsalitain si VP Sara Duterte. Chua, ano ba yung inangaw-ngaw mo dyan? Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. So why only now? Nagtataka si House Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua kung tingnan mo, nagtataka. Gago ka ba, Chua? Gago ka ba? Nung pumunta dyan si VP Sara, hindi nyo man lang tinanong. O tuloy natin mga kareaksyon ha. bakit ngayon nagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga kahina-hinalang pangalan ng recipients ng kanyang confidential funds. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, iginiit ni Vice President Sara Duterte na maling paniwalaan agad ang lahat ng sinasabi sa House of Representatives kaugnay ng mga gawa-gawa umanong pangalan ng mga tumanggap sa kanyang confidential funds. Ilan sa mga tinawag ng Kamara na fictitious names sa recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President ay Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mengo, Dodong Alcala at iba pa. Ang mga pangalang ito nakasulat umano sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. But let me just say this, no, na I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. O diba? Tapos inahanap ng mga taong ito ang mga aliases. Ang mga taong aliases diyan sa may ano ba yan? Sa may saan ba kumukuha ng birth certificate? Di ba? Kung saan kumukuha na National Registry ba yan ng birth certificate? Nakalimutan ko eh. Sa bakery na lang. Gugutom na ako eh. Yun. Yung kumukuha ng birth certificate sa bakery. Mantagin mo yan, hahanapin mo yung aliases sa bakery. Nako mga karyasyon. Sa kulang 2,000 pangalan na recipients ng confidential funds, marami ay walang record ng birth.
marriage o death sa Philippine Statistics Authority. Yon, Philippine Statistics Authority, PSA. Ito namang mainstream media na to, mga mainstream media na sinasangayunan ng paghanap nila ng mga aliases na yan sa PSA. Mga bobo pa kayo dyan sa mainstream media. Alam nyo naman na confidential ang mga yan. Ang pagbabalita ninyo talagang pabor na pabor sa mga tuwadcom. Mantagin mo yan, mga mainstream media kayo, mga nag-aral kayo sa pagpapayag ng katotohanan. Alam nyo naman na mali ang sinasabi ni Chihuahua. At patuloy pa rin kayong nakikinig sa kanyang tahol. Ngunit ayon mismo kay VP Sara, sasagutin ang mga paratang na ito sa impeachment trial. O, di ba? It can be very well addressed during trial. So, ito naman Chihuahua na to. Bakit ngayon daw sasagutin? Bakit hindi pa noon sinagot? Gago ka ba, Chihuahua? Sinagot na nga eh. Mga aliases nga yan. Di ba abogado ka, Chihuahua? Saan ka nag-aral? Doon sa ilalim ng tulay ng eskolta? Our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. Sagutin na lang yan sa mismong impeachment kesa dito po sa media. Samantala, walang yan ka, Chihuahua eh. Hindi nga magkaka-impeachment kaya sa media na lang siya sumasagot eh. So itong Chihuahua na to, Chihuahua, nagnakaw ka ba sa kaban ng bayan? Tanong lang. Nagnakaw ka ba sa kaban ng bayan? Naging milyon-milyonaryo ka ba sa kaban ng bayan? Tanong lang yan, Chihuahua ha. Diba, umanda ka kay Yorme, Chihuahua. Pag nagpagawa ka pa ng mga barangay hall sa may anong tawag doon? Sa may pedestrian line. ipinagmamalaki ni VP Duterte ang unmodified opinion mula Commission on Audit kaugnay ng paggamit ng 2024 budget ng Office of the Vice President. It shows the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. Ayon sa COA, inilalabas ng auditor ang unmodified opinion kung natukoy nitong naihanda ang lahat ng kinakailangang financial statements alinsunod sa naangkop na financial reporting framework. Gayunman, hindi ito nangangahulugang walang natagpuang misstatements o maling paglalahad sa isinagawang audit. Hindi rin ibig sabihin ito na sumunod sa lahat ng panuntunan sa paggamit ng pondo ang audited agency. Giit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, sa kabila ng unmodified opinion ng COA, hindi nababago ang katotohanan na na-issuehan si VP Duterte ng COA ng Notice of Disallowance. Tratado dito. Ano yan? Akbayan ba yan? Akbayan Party List? AAK! Okay. Association of Communist Teacher. Di ba mga kareasyon, mga sawero itong mga ito eh. Di ba? Ano ba yun? AAK? Association of Communist Teacher. Pag-i-send nyo nga sa akin yung kahulugan ng HAC. Hindi ko alam eh. Akala ko Association of Communist Teacher yan. O ito po sagot ni Bibi Sara dyan. Ito yung pinaka-latest sa sagot niya. Mga ano yung tao na to eh. Mga korap to eh. And bakit daw hindi nyo pa po ito sinagot before nung sa budget hearing? Unang-una, sa budget hearing, mapapansin nyo, wala namang confidential funds doon sa budget request namin, pero lahat nun ay confidential funds ang tanong nila from the previous years, which was already decided by the House of Representatives na hindi nila ibibigay or hindi ni-request. Hindi siya ni-request. Pangalawa, kung makikita nyo at maaalala nyo na sinabi mismo ni Congressman Stella Kimbo, let's stick to our plan. So alam mo na, at kaya ako dumating doon sa budget hearing namin na mag-isa dahil sinabihan na kami noong isang kasamahan nila na ganito yung gagawin sa iyo. Puro confidential funds ang tatanungin at ang gagawin nila ay gumawa ng kaso gagamitin nila ang confidential funds para mag-imbento ng kaso. So, pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaapi
at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Noong namang hindi nila nakuha kung ano yung gusto nila during the budget hearing, dahil sinabi ko na sa kanila na bahala na kayo kung anong budget ibigay nyo, wala namang problema sa amin, tutuloy pa rin yung trabaho namin, ay nagbukas sila ng investigation sa loob ng House of Representatives. 2 beses ako pumunta doon. 2 o 3? Dalawang beses. Pumunta ako doon nung pinatawag nila ako. At pinag-oath nila ako kahit wala sa rules nila. So sinabi ko, bakit nyo ako pag-oath na wala naman sa rules ninyo na kailangan mag-oath ang resource persons. In fact, kung tingnan nyo yung mga ibang hearings ng House na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga resource persons ay hindi talaga pinag-oath. So hindi nila masagot dahil ang kagustuhan lang naman nila ay manira, diba? So, hindi nila sinagot. Na nakakadiri po talaga itong mga tuwadcom na to, no? Alam nyo, mga tuwadcom kayo, pagdating ng araw, pag nasa higaan na kayo ng inyong, anong tawag doon? Yung nasa huling antungan na kayo, yung tinatawag na, anong tawag doon? Yung nasa banig ng karamdaman na kayo, mga animal kayo, maaalala ninyo lahat ng pinaggagawa ninyo sa mga Duterte. At justify ninyo ang ginagawa ninyo, sinasabi ninyo sa mga sarili ninyo na makatuwiran at tama ang ginagawa ninyo sa bayan. Pero walang intensyon na iba, kundi politika at pabagsakin ng mga Duterte. Yun lamang ang intensyon ninyo. At hindi katotohanan, at hindi katarungan, at hindi kung ano-ano pang mga kaanimalan ang alam ninyong gawin dyan sa Quadcom. Alam ninyo na pag-usapan na ninyo ang inyong misyon ay pabagsakin lamang ang mga Duterte. Yun lang ang misyon ninyo at wala nang iba. Wala nang iba, maliman o tama ang mga Duterte basta pabagsakin ninyo. Pero mga karelasyon, lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapusan. Kaya dito, pababa na ng pababa ang araw ni Bangag dyan sa Malacanang. Mga karelasyon, titignan natin kung hanggang saan aabot ang swerte ng mga taong ito. Pagdating ni Bibi Sara dyan sa Malacanang, nako. Naku ako doon, sabi nila wala na kaming matatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag-oath. Pero ready akong sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong oath. Diba? So wala silang tinanong. Noong sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga invitees nila galing sa Office of the Vice President dahil pinoprotektahan ko lahat nung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa Office of the Vice President dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni Vice President Binay at Vice President Leni Robredo. So, dilawan at pinklawan talaga ang ibang mga tao dyan sa Office of the Vice President. Pero lahat yan pinoprotektahan ko. So sinamahan ko sila doon at pinoprotektahan ko sila. Pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking an oath, so nag-oath ako. Nung nag-oath naman ako, may tanong ba sila kahit isa? Alvin? Wala. Kahit isang tanong, walang tinanong sa akin. So, anong sinasabi nila na hindi ako sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami ng letter ng Commission on Audit dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro. Sinagot namin. Pinadalhan kami ng letter ulit ng COA. Sinagot naman namin. Maayos naman yung sagot ng Office of the Vice President. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako, kasi akong tanga, kung magsasalita ako about confidential funds ngayon na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon may impeachment trial, tapos magdi-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala nang
Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Yun, tama. Hindi sa oras na gusto mo, Chihuahua. Bakit hindi pa siya nag-explain nun? Hindi nyo nga siya tinatanong mga... Ma'am, naghain ng resolution po si Senator Alan Cayetano asking the government to move for house arrest within the Philippine embassy premises here in Holland, si Tatay Digong. Opo. Your reaction po? Hindi ako makakomment eh. Kailangan ang mag-comment nitong house arrest na ito at the resolution ni Senator Alan Peter Cayetano ay yung lawyer ni Pangulong Duterte. So siguro kung isang beses maimbita ninyo si Attorney Nicholas Kaufman to give a comment, mas maganda na siya yung magbigay ng comment dito. VP, on a similar question, what's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Di ba? Quadcom 2.0, mga pogi na naman sila, mga kareaksyon. Yo! Mga pogi na naman sila dyan sa, kamera. Nako. Kaya lang, nalulungkot ako. Wala na si Kimbot. Sabagay, nandiyan yung asawa niya, no? Yung isa, nanalo daw si Kimbo, no? O, wala na si Abante, nandiyan na naman. Ako. Oy, Boy Dila, welcome back. Sabi ni Abante, it's nice to be back. Kahit talo ako, upo pa rin ako kasi walang hiya ako. Kanina, bago ako pumunta dito kaya na-late pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa'yo ang laptop, no? Nasa akin ang laptop. So, pinatago ko lang sa iyo. So, kinuha ko na yung laptop ko ulit. Kanina, nasa Zoom meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito titigil. So, wag tayong mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously... Alam mo ba ninyo, ang mga kalaban, wala silang ginawa kundi kasuhan ng kasuhan. Ang mga kaalyado ng mga Duterte at kung ano-ano pang mga katarantado ang ginagawa nila. Hindi sila nagtatrabaho. Mantagin po ninyo, ha. Isa pa itong nakakapagtaka, mga kareaksyon. Sesagwiin lang natin. Isa pa itong nakakapagtaka, ha. Ito, mga kareaksyon, ha. Isa pa nakakapagtaka ito. Sesagwiin lang natin, ha. Isa pa nakakapagtaka ito, mga kareaksyon. Mantagin ninyo. Ayan. Nakikita po ba ninyo yan? Hindi nyo nakikita? Ipapakita ko kung hindi nyo nakikita. Yan, nakikita nyo na yung mga yan. Alam po ba ninyo kung ano yung mga yan? Sako. May mga laman daw yan ng buto. Yung sako, yun o. May laman daw na buto yan, mga sako na yan. Galing doon sa Taal Lake. Yan daw di umano yung mga sabungero. O, hindi pa kumpirmado. O. Diba? Ilang taon na yun? Nung panahon pa ng pandemic yan eh. Diba? Yung mga sabungero nawawala. Pero, yung sako hindi pa rin nasira. Yung sako, buong-buo pa rin yung sako. Congratulations, Remula, sa pagkakahanap ninyo sa mga buto-buto na yan. Diba, ang buong bayan ay nagpupugay. Ang buong bayan ay nagsaselebrate sa pagkakahanap nyo sa mga buto na yan. Tanim bala, tanim witness, tanim kalasay. Hindi. Honestly speaking, congratulations sa lahat ng mga Coast Guard natin. Hoy, mga Coast Guard, okay lang ba kayo dyan? Okay lang ba kayo dyan? Naghahanap kayo ng buto-buto. Doon sa palengke maraming buto-buto. Mandangin nyo yan. Ilang taon na yan? 2022. Panahon ba ng pandemic yan eh? O diba, tinapon nila dyan. O yung sako, intact pa rin. Tapos, di ba sabi nila pinabigatan nila ng yung bangkay, pinabigatan na sandbag. Di ba dapat ang laman na sako ay buwangin dahil yung bangkay ay pinabigatan na sandbag. Pero ang laman na sako ay buto-buto. Ibig sabihin, nagmilagro.
Ay, naguguluhan ako doon sa witness na yun. Wala akong pakialam kaya ito nga, wala akong pakialam. Nakikinig lang ako sa kanya sa mga testimony. Pero dito mga karelasyon, merong milagrong nangyari. Yung mga espiritu ng mga bangkay, pinangalagaan yung sandbag, yung sako, para hindi masira. Para pagdating ng investigasyon, buo pa rin yung sako. Nasa loob yung mga buto. Sunog! Congratulations sa inyo lahat! Ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yon. Water mo na, VP. Hindi ito, it's not a surprise. Natutuloy yung harassment. Water mo na, VP. Okay, VP, next question naman. Kasi dun sa mga final ng, dun sa mga nasubmit na documents ng prosecution regarding sa case po the former president. So, ang expectation ko, or at least ang idea is, by July 1, malalaman na po ng side ng mga ng defense kung sino po yung mga witnesses na ipapakita ng prosecution. May idea na po ba kayo kung sino yung mga witnesses dito at ano po yung reaction niyo kung nalaman niyo na po yung mga pangalan nila at yung mga personality nito? Wala pa akong nakita ang listahan ng mga witnesses ng ICC. Malalaman kung sino yung sinabi and explain sa amin na malalaman kung sino yon sa confirmation of charges. Doon nila sasabihin kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nakakatanggap na ang defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malamang meron ding mga laman ng information yon on who the witnesses are, kung sino yung mga witnesses. Regarding naman po sa witnesses sa side naman po ng defense, sa side naman po ng mga ready po ba kayo na-apply or ililipad nyo po ba yung mga witnesses ninyo dito sa Netherlands bago po dun sa confirmation of charges hearing? Hindi ko alam kung ano ang plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko din alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses, kung pwede ba online, kailangan ba in person. Hindi ko alam yung rules nila sa testimony ng witnesses. So kung magkakapanahon kayo na makausap si Attorney Kaufman, mas maganda na siya yung makasagot kung ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. What can you say about the current situation of health of the former president and what you may advise? Di ba yung usapin dito yung mga witnesses, di ba, mga kareaksyon? Pati ito, nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako, kailangan niya maging bedridden. Palibasa kasi pumalat na yung umayat siya. Tapos, kanina nag-flash din sa sinabi ko sa kanina, bakit ang picture sa tatay dito ang payat? Sabi ko dito yun. Obviously, hindi. Ang galing nilang mag-edit eh. Walang picture na release ang ICC. Ma'am, is there possibility na mag-health bulletin ng ICC on the health of PRRD? Yan ang hindi ko alam. Pwede nating itanong kasama yung kung pwede ba maglabas Ito mga kareaksyon, hindi po totoong picture yan ni Pangulong Duterte. Correction lang po. ng photo. Pwede nating itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yon sa registry, sa ICC. Pero nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na pumayat siya. Sobrang payat niya. Hindi na ganyan yung itsura niya na nakikita nyo sa standee sa likod. Hindi ko pa siya nakita na ganito kapayat except sa photo niya nung siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na pati ito nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nagsag yung face niya. Hindi tulad sa ating lahat na bumabagsak na yung ating mga mukha. He cannot go out. Bumabagsak na yung ating mukha. Sa kanya hindi.
bumagsak yung mukha niya. Yan ang sabi ng anak ko, ma'am, isa. Yung mga kerden na nabigyan. Sabi niya, gwapo daw si Lolo Rudy. Hindi bumagsak yung kanyang mukha. Yung kanyang wrinkles, mas marami pa nga siguro akong yung crow's feet dito. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron sa noo. Pero yung dito wala. Tsaka yung dito niya, for an 80 years old, hindi siya malalim na parang na. It's a relief for the country. Thanks God. O nga, nagtataka nga ako, ma'am, sabi ko nga sa mama ko, siguro merong pampaganda dyan sa loob na hindi natin alam. Baka nakasera. Water quality. Water quality? Baka. Ma'am, yung Dutch doctors din, ma'am, they're really good. Oo. Dutch doctors. Kasi yes. binabalance nila yung sa diet nga at saka yung sa kasi si tatay. Diet. Yes. Kasi alam nila, ma'am, na That merong is why Pilipino he is glowing, pero payat. Yan din yung sabi ko na baka lang kinontrol din yung kanyang weight dahil diabetic siya. No more questions? Regarding po, going back sa topic ng impeachment, sabi po ni House of Representatives, Secretary General Reginald Velasco na wala raw pong na-violate yung office na rules sa hindi pag-transmit agad ng first 3 impeachment complaints dun sa office of the Speaker. Any comments po? Sumagot na lang siya sa Supreme Court. Hiningi naman ng Supreme Court lahat nung mga Oy, Reginald Velasco, sumagot ka sa Supreme Court. Anong kinukuda mo dyan sa media? Sagutin mo yung Supreme Court na wala kayong nilabag na 1-year ban na isang impeachment lang. Hindi mo kasi kagad pinasa yung impeachment Inintay mo pa yung pangapat Tapos, pumirma sila mga ka-reaction ng hindi nila yata binabasa yung article of impeachment. O sabi po ni Senator Marcoleta, ay pwede silang makulong. Ito po, sasagutin po ni Senator Marcoleta, sasagwiin lang natin to. Sasagutin dito ni Senator Marcoleta kung paano ang ginawang katarantaduan sa... Oy, Reginald Velasco, makinig ka dito. Kung saan ka nagsasalita, sumagot ka na lang dyan sa Supreme Court. Ito po, ipapaliwanag po ni Senator Marcoleta. Business. Para ko nang nakikita, titingnan ng Korte Suprema, nasaan yung mga order of business? Titingnan niya. Wala dito Baka mamaya lilitaw dito, pinagsama-sama nila. Ako may palagay ako. Baka yung huli binilang nila yung ika-10 dahil alam nila intindi. Ang ika-10 sigurado diyan dahil talagang pinatulog nila February 5 dahil yun ang huli. Na isinulong nila sa isinabmit nila. Magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? A, B, C, D, F, G, hanggang J. Hanggang J Nakahati lang sa dalawa Mapapatunayan dyan kung yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante dyan. Kasi yung verification, ay sinusumpaan mo Nakalagay doon. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Under oath pala, no? Under oath. Ngayon, at base na rin sa pagkakaintindi ko sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house Maraming tayong mga binibiro kayo. Sabi ko, bro. Pumirma ka pala? Senator Judge ako para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na
ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Ba, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ako na naman nangyayari ko dyan, sir. Papatawag. Ikaw naman ka ako pumirma ka dun testingin lang naman kita kung ano Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan napakakapal niyan pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako kinakabahan. Alam mo yung doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Paano mong pananagutan? 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Sa utos niya, Kasi tinatanong niya binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte ngayon pa lang. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang... Anong trial? Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Parang kasi... Huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. Parang in respect to, in respect to Supreme Court, dapat hindi ka muna... Kasi di ba? Inimbestigahan pa nila Hindi, pabayaan mo sila dyan. Basta tanging Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig sabihin. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, yung mga utos niya. Kaya nga, yan magiging factor yan magkaroon na ng unang session sa Senado. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng pero ang umaga, usually, lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan. Doon na yung proper hearing talaga. Kaya diba? Yung first business of the days nyo. Kaya nga. Kung halimbawa, may tumindig agad. Bila siyempre, unang hearing ninyo. Mga kasama, ano ho ba? Sino unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado?
Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment? Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po yung nakaraan. Di ba? Ibig sabihin walang impeachment. 20th Congress hindi pwedeng, alangan naman, okay, tutuloy namin yung trabaho ninyo. Wala. Yung trabaho namin tayo na yung 19th, chupi na yan. 20th bago, di ba? Ha? Hindi kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19th Congress? Opo. Opo kanya. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun eh. Di ko halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos dapat sagutin. Sinagot na po eh. Ay, nako mga kareaksyon. Eto na, hintayin ninyo makukulong lahat yan, yung mga pumirong hindi naintindihan. Di ba? Diba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Di ba? Di tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron pa, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint? Oo nga, nakalimutan mo na, diniscuss na natin ito, di ba? June 11. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole, binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Napagkamalampasuman, di ba? Summons sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days. Opo. To provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, di hanggang June 21 siya. Bibigyan siya ng 10 araw. Paano 10 araw eh. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte. Opo. Ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Opo. Binigyan ng kopya yung prosecutors, ayaw naman tanggapin, hindi na malaman kung tatanggapin o hindi, kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong may paliwanag namin na naibigay na namin yung kopya ninyo, tatatakan nga po ninyo na receive. Opo. Ang una pong titingnan na pahina ng impeachment court kung binigyan namin kayo ng kopya. Kung wala pong receive na nakatatak dito, hindi po nila tatanggapin yung sagot. Yung sagot namin. So nagtalo-talo sila. Hanggang sa maintindihan, tama nga pala, kailangan ni-receive. Tanggapin na natin, opo. Nung pagkatanggap, meron silang 5 araw para sumagot naman. Para mag-reply. Opo, reply naman pala sila. So kung 23 plus 5, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Yung 28 natapat na Sabado. Yung 29, Linggo na naman. Opo. June 30, Lunes. Tapos na. June 30, yun ang katapusan ng 19th Congress. Hindi ba yung usapan natin? Yes po, June 30, the noon of June 30 is the death of the 19th Congress and the birth of the 20th Congress. Yes. Yun ang kaya tapos eh. Ang problema... patay na, kaya nga nagmisa sila sa House of Representatives, hindi ba? Oo nga pala, dala-dala nila, nagmisa sila. Oo nga pala. Ang kulang lang doon yung corona eh. May corona ba yun? Wala nga po. Yung bulaklak na pampatay. Opo. Pagkatapos ka nung 30, ngayon, wala. Nagkaroon ng nakabibingi katahimikan hanggang ngayon eh. Bakit po ninyo, ba't po kayo nagtatanong, Your Honor? You are out of order, Your Honor.
Nagpamisa na daw, nagpamisa na. Tumayo si Nelson. Your Honor, with all due respect, I think you are out of order. Bakit? Tapos na po yung pinag-uusapan natin Di ba nakalagay po sa rule natin Ni mag-motion pala na yan talagang kaya nga, dun muna tayo mag-ano ngayon. Yun muna ang kaibigan kita. Bilang Senator Judge ba, may kapangyarihan ka? In case lang, sir, na may trial na, natuloy. Halimbawa lang. Kaya nga patawag ng mga ganyan, mga congressman, halimbawa, yung mga witness. Bakit hindi? 215. Tumawag lang kayo ng 10, halimbawa. Bakit hindi? Pwede. Oo nga, judge nga pala. Isusipina. Sila yung sila yung complainants Complainant ka. Ayaw mong tanungin ka, mapagtibay yung complaint mo para makita ng buong Pilipinas na talagang nagtotoo ito. Talagang ngayon, idideklara niya ang katotohanan ng kanyang naalaman nung binasa niya. O hindi niya nabasa. O nagkukunwari siyang binasa niya. At nabasa niya, ngunit hindi niya naintindihan. Mabigat. Nabasa niya, ngunit iba ang kanyang pagkakaintindi. Mga ganon. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, tatanggalin po ninyo ang pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Na opisyal ng ating bansa. Bakit po siya nalagay sa puder na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Sapagkat siya'y binigyan ng mandato ng mamamayan. Importante po yun. Hindi basta-basta po nawawala yun. Kaya nga impeachment. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment, sinabi mo, nabasa mo. Sinabi mo, nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga articles of impeachment. At sumumpa ka pa. Na base sa personal mong kaalaman, talagang binasa mo talaga. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa amin, approve po ang budget ko pampagawa ng ospital sa distrito ko. Kaya pinirmahan ko po agad. Gagawin na pala. Pagka hindi mo niya pinirmahan niya, hindi mo gagawa ospital mo sa distrito mo. Napakaganda na sagot niya, di ba? Di patay yung article. Palagay ko, sir. Makukulong kayong lahat. Baka dahil dyan, wala nang gustong ituloy itong impeachment. Pwede naman akong pag nalaman, halimbawa, 10 yung 10 ipapatawag niyo. Naman ang masama kung magmumako. Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Mr. President, I move na ipakulong po na yung mga pumirma. May magagawa. Puro kasinungalingan Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko dito pa lang magkakaproblema na yan. Kung paano sila magsasamit. Ang una lang gagawin, gagawa ng motion. We are asking for... Wag na, tuturuan pa natin sila Wag na natin, Yun po mga kareaksyon, tuloy na natin to si VP Sara. Yun ang sinasabi natin, makukulong lahat ng pumirma na yan. Lahat ng pumirma, ipapakulong natin yan, mga... Hindi naman nila binasa Binasa ba nila? Hindi ko alam. Sa tingin nila, ano bang tawag doon? Response nila. Answer. Sa mga, sa tingin nila, merong irregularity. Nagtanong na ang Supreme Court doon sa mga questions na sa tingin nila may irregularity. So, wag siya sumagot sa atin. Hindi naman tayo nagtatanong. Doon sa Supreme Court siya sumagot. Ma'am, meron bang, again, I ask this again, I will not be tired asking this, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na former president sa mga Pilipino? Sorry. I hope hindi masyadong mataas. Mataas ba? Nagsabi ako sa kanya kanina, sabi ko ano ba ang message mo dahil pagdaan ko kanina papasok na meron ng mga nag-aantay na mga kababayan natin at sabi niya na wag na daw kayo mag-antay sa kanya dahil ayaw niya daw na naaabala kayo at lalong-lalo na ayaw niya daw na gumagastos kayo ng dahil
sa kanya. Ang pera, ma'am, nakikita lang yan, pero ang pagmamahal namin hanggang sa dulo talaga. Alam ba niyo yung July 19? Nakalimutan ko. Bukas na lang, ma'am. Tomorrow, Monday is another day. Sa Tuesday, sasabihin ko na. Kalimutan ko na naman It's okay, yung ma'am. July 19. Imbitahin ko nga siya, no? Sabi ko. Oo, ma'am. Sige, ma'am. Please imbitahin. Baka makapunta ka. Okay na? Yes, Ikaw, ma'am. Okay. Last question. Yes, ma'am. I already asked this to your mother. I know that the former president would like us to go home, but we are all happy that we are here. I hope that we are not giving him a burden that we are here every day. It doesn't affect his health. I don't think so, ma'am. Maybe he's just thinking of your comfort. We're so comfortable here, madam. We're so happy together here. How about you? Is that true, everybody? Yes. Yeah. How about you, Last VP? question dito. VP, Sir. so what do you have to say those detractors saying it's so expensive for the lawyer buying that, Sorry again. So VP, what do you have to say to those detractors saying that having Attorney Kaufman must be very expensive, therefore, detractors have lots of money? Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagbabayad. Hindi ko alam. I am not paying for Attorney Kaufman, and I do not know the professional fees arrangements between Attorney Kaufman and former President Duterte, because it is confidential and between the lawyer and client only. So I'm not paying for his legal I had an services. argument. I told somebody the Filipino people are willing to pay. At ayaw din yun. At ayaw din ni dating Pangulong Duterte na magbayad ang taong bayan. Ayaw niya yun. Ma'am, Thank you. Ma'am, meron lang Last question. Ma'am, your message po sa mga kababayan natin na palaging nandito, nakasuporta sa iyo, sa iyong ama at sa buong Duterte. Yes, oo. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta. No? Yung mga pumupunta dito sa Hague at pumupunta dito sa Duterte Park para ipakita ang kanilang suporta. Lahat kayo gumagamit ng sarili ninyong pera para magpakita ng suporta, at taus-puso yung pagpapasalamat namin. Wag lang natin kalimutan na ang ipinaglalaban nating lahat ay hindi yung tao, hindi si Pangulong Duterte o hindi si Inday Sara Duterte. Ang pinaglalaban natin dito ay yung bayan natin. At bawat pamilyang Pilipino. Yung injustice at rendition na ginawa nila sa isang Pilipino na kinuha nila sa loob ng ating bansa at hinatid nila dito. At ginastusan pa nila ng gobyerno. Pati yung Alam po ba ninyo, pag naririnig kong magsalita si VP Sara ng ganito, palagay ko yung mga kalaban naririnig nila, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kasi yung pagsasalita nung po ni VP Sara, parang sisingilin ko kayo pagdating ng araw. Mga tuwadkom kayo. Gobyerno para ihatid ang isang Pilipino dito sa Hague. At huwag natin kalimutan ang mga issue sa bayan natin. Tulad ng blanco sa budget. Napakaraming mga kababayan natin ang tahimik sa blanco na mga budget. At yung pagkuha ng pera ng PhilHealth at yung apparent na pagsisinungaling, iba yung sinasabi ngayong araw na ito, iba yung sasabihin bukas, at yung pagkapaako ng mga pangako. Unang-una na yung 20 ang bugas. 20 ang bugas. Naku. Hindi po nakakalimot si VP Sara doon sa blankong gaho. At saka doon sa pera ng PhilHealth, balik niyo yung lahat yan. Pagdating ng araw na ang daming sisingilin.
Oo, nanginginig na. Nanginginig na, mga kawatan. Di ba mga reaksyon? Wala. VP, do you have... Thank you for giving us hope. Well, yes, lagi sinasabi sa akin. But ang paalala ko lang din sa lahat, hindi ito trabaho ng isang tao lang. Correct. No, trabaho natin itong lahat. Trabaho natin ang ayusin ang ating bayan. Yes. At trabaho natin na paniguraduhin na kung ano yung nakikita natin sa Netherlands, Yes. ay makikita natin doon sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Thank you, VP. Keep Do shining you like have a time star. for pictures? Di ba? Ganon dapat yung nararamdaman ko po kasi ang mga Duterte gusto po nilang gawin ng buong Pilipinas na parang Davao. Wag na yung Netherlands, ma'am. Wag na Netherlands. Kalimutan mo yung Netherlands. Gawin mo na lang ang buong Pilipinas na parang Davao. Period. Di ba? Shukran. God bless you all. Duterte. 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 Duterte.